Hallelujah. So, nandito po tayo para pakinggan ang salita ng Diyos, pero dapat po si Pastor Jack ang nandito sa harapan nyo. Pero hindi ko sinasabing this is God's will. No? May mga sitwasyon po na inalaw ng Panginoon kung bakit po ako nandito. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos, patuloy kami nagpapasalamat sa lahat ng kalakasan, maging sa mga kagalingan, maging Lord sa mga pagpapala at proteksyon na ginagawa mo sa amin. Maging Lord, maging ang yung anak na si Pastor Jack, Lord. Lord, kaya mong pagalingin. And we are praying right now and declaring healing to be upon him. Lord, healing is always available to your people, to your children as well. Dahil ikaw ang aming mapagmahal na Diyos, na patuloy na kumikilos sa bawat isa, maging Lord sa mga simpleng sipon, ay nakakakilos pa rin kayo, Panginoon. Lord, we command healing to be upon him in Jesus' name. Maging Lord sa mga kasama namin, mga anak mo, O Diyos, makasama namin dito sa church. Lord, I speak healing upon healing in Jesus' name. And I command and I rebuke that spirit na nagbibigay ng kahirapan sa aming mga kapatid. Umalis ka, inuutosan namin umalis. And let your Holy Spirit, Lord, na mag-manifest upang ang kagalingan ay makamtan po nila, O Diyos. Lord, nilalapit po namin ang mga mahal namin sa buhay na may karamdaman ngayon. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy kayong makakilos sa kanilang pangangatawan. Palakasin niyo po sila, O Diyos. Next week, O God, Lord, kami po yung umaasa na kasama na po namin sila nagpupurit, sumasamba sa lugar na to, Panginoon. Salamat, O Diyos. Dalangin din po namin sa aming pag-uusapan. Be with us, Lord. Teach us. Let your Holy Spirit be upon us. At nawa, O Diyos, matuto rin po kami kung ano po ang ginawa niyo at ano rin po ang ginawa ng Canaanite woman na aming pag-aaralan ngayon. Nawa, O Diyos, ay mag-manifest at magampanan din po namin at magawa din po namin kung gaano po at paano po siya naging aggressive o naging agresibo sa kanyang pananampalataya. Be with us, Lord. This we ask in Jesus' name. Amen. Hallelujah. So, sa labas po, umuulan. Pero sa loob po ng tahanan ng Diyos, umuulan pa rin ng pagpapala ng Panginoon. Amen. So, tayo pong lahat na nandito na, although dami pong hadlang, no? Lalo na kaninang umaga, medyo ilan lang po ang nakatayo. Kasi nga po, kapag po medyo malamig ang panahon, natutulog po ang mantika. Mahirap gisingin, no? Pangalawa, medyo malamig-lamig kanina ang tubig. Kaya yung iba, naghilamos na lang. But praise God, nandito sila, no? Pero sa inyo ngayong nanditong 2:30, palagay ko naman nakaligo na kayo kasi hindi na ganun kalamig ang tubig, no? At kanina pa kayo gising. Amen. Pero yung iba, Pastor, pasensya ka na. No? Parang yung misis, no? Niyaya ng asawa. Tara na, 2:30 na, malilate na tayo. Ikaw na lang, kasi wala pa akong tulog. Hindi, tara na, dali mo, malilate na tayo. Wala pa nga akong tulog. Ako rin, sabi niya, wala pa rin akong tulog. Sa church na tayo matulog. No? Aircon kasi. Okay? So, palagi ko, wala namang makakatulog ngayon, no? Kasi po kapag may nakakatulog, sa totoo lang, naiengganyo pa akong mangaral. Kasi po, pag may nakita akong natutulog, nararamdaman ko po yung taong yon, nakakatagpo ng kapayapaan habang ako'y nagpipreach. Okay? Kaya, naiengganyo pa ako, no? Talagang nabibigyan pa ako ng lakas para magsalita pa. No, kaya kung ayaw niyo po ako magtagal na hanggang 6 o'clock, wag po kayong matulog. Amen. O yan, may gustong matulog ata. Okay? Okay. So pag-uusapan po natin yung aggressive faith ng Canaanite woman. Although napag-usapan na po natin no, kung gaano po ka-aggressive si Bartimaeus. Kilala niyo po si Bartimaeus? Yung umakyat po sa sycamore fig tree.
Dahil gusto niyang makita si Lord. Amen? Si Bartimaeus po ba yun o si Zacchaeus? Si Zacchaeus po yun. Okay, si Bartimaeus na bulag, na nagsisigaw, no, na gustong kunin ang atensyon ng Panginoon, sumigaw, napaka-agresibo ng pananampalatay. Narinig niya na ang ating Panginoong Jesus paparating, padaan sa lugar na nandun siya nanlilimos. At hindi siya pumayag. Kasi po ang pagiging aggressive faith, o pagkakaroon ng aggressive faith, ay yung pong hindi ka papayag na hindi ka makakakuha ng pagpapala sa araw na yon. No? Available ng pagpapala, available ng kagalingan, pero hindi ka papayag na hindi ka makakakuha nito. Ganun po si Bartimaeus, no? The same thing, no, the second Sunday ng July, pinag-usapan po natin yung bleeding woman. Hallelujah. Alam niyo po yung bleeding woman? May kanta po yan eh. Alam niyo po? Dung 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 dung. Pretty woman pala yan. Okay. Yung bleeding woman, ganun din. Narinig niya, no? Nandun ang ating Panginoon, available ng kagalingan. Yung aggressive faith niya, yung pagiging agresibo niya to have her healing for about 12 years ay nangyari, natupad ang kagalingan dahil nga hindi niya inalaw na makalampas, no, makalis si Jesus without having her healing. No, ganun din po sana tayo. The same thing, no, the last Sunday, yung paralyzed man na buhat-buhat ng F4, ng-apat, no, na naniniwala na may kagalingan para sa kanilang kaibigan, hindi sila umalis. No, yung tatlong ito, yung first Sunday, second Sunday, third Sunday, may talagang hadlang, no, sa kanilang kagalingan, mga tao. No, yung kapal ng tao, yung dami ng tao, yung mga hadlang ito, pero hindi sila nagpapigil, no, sa mga taong nandoon na hindi nila makukuha ang kanilang inihingi sa ating Panginoon. Hindi sila huminto hanggang di nila nakuha yung kagalingan. Sana nawa sa hapon pong ito, meron din po tayong ganitong pananampalataya. Na hindi po tayo aalis sa lugar na to without having our portion. Doon sa mga pagpapala, pagkilos, at sa lahat ng biyaya ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Alam niyo po, sa totoo lang, yung pagiging agresibo, kasi ganito po, lahat ng pagkilos na gagawin po ng Panginoon sa atin, pinadidesire niya. Yung si Bartimaeus, the bleeding woman, maging yung paralyzed man, ay pinadesire ng Panginoon na gagaling sila sa araw na yan. Kaya nga naging agresibo, hindi sila pumayag na bukas pa ang kagalingan. Nung araw na yon, nakuha po nila yung kagalingan. The same thing with this woman na ating pag-uusapan, no, the aggressive faith of the Canaanite woman. Okay? Actually po, itong mga Canaanites, ito po yung mga naiwan, mga remnants, kasi sabi ng Panginoon kay Moses, kapag pinasok nyo, no, ang promised land, ang Canaan, lahat ng nandoon, lahat ng dwellers na nandoon, kailangan yung patayin lahat. Ubusin lahat sila. No? Destroy them completely. Yun po yung command ng Panginoon sa kanila. Hindi po ganun ka-harsh ang Panginoon sa mga taong ito. Pero nais po niya na sa pamamagitan ng mga Israelites ay nandoon magsisimula ang kaligtasan, no, sa pamamagitan nila. Kaya ayaw ng Panginoon na mahaluan sila ng ibang lahi dahil, especially mga Canaanites, no? Dahil ang mga Canaanites, they have 234 Diyos na deities or Diyos-Diyosan. They have 234 na idols. Okay? At kapag hindi sila pinatay lahat, no, hindi sila na-wipe out, magiging thorn in their side. Magiging tinik sila sa kanilang laman. Ibig sabihin, sila yung magpapahirap sa mga Israelites, yung faith nila maaanod, no, matatangay, masasama ng mga taong ito. Actually, hindi lang mga Canaanites, no? Pero ang pinaka-main talaga yung mga Canaanites. Okay? Kasi sila yung talagang dwellers ng lugar. Kasama din yung mga Jebusites, Hittites, no? Ammonites, no? Lahat ng mga ites, okay? Na nandoon sa promised land, nais ng Panginoon na patayin lahat sila. Pero nang iwan sila, hindi lahat napatay. Kaya nga even in the time of Christ, no? Yun, pagpasok pa lang ng mga Israelites sa promised land. And even in the time of Christ, may mga Canaanites pa rin na naiwan. Okay, na nabubuhay. Ibig sabihin, although sa Matthew, no, sa Matthew chapter 15, ang tawag sa kanya ay Canaanites. Sa Mark 7, ang tawag sa kanya ay Syrophoenician woman.
dahil siya ay pinanganak sa Phoenicia na sakop ng Syria. Okay? Sakop ng Syria yung lugar. Kaya tawag sa kanya is Syro-Phoenician woman. Okay? Pero parehas lang po sila. Siya rin po yung pinag-uusapan. No? Kaya nais ng Panginoon na ma-destroy sila completely para hindi nga po mahaluan ng pananampalataya nila sa ating Panginoon. Kasi nga po, for about 234 gods, no, idols na meron sila, na-i-invite, no, nakakainganyo sila. Si King Saul, actually, isa sa mga nabiktima dahil sa pamagitan nila ay nakagawa din ng templo o ng shrine ng mga Diyos-Diyosan na mga nandoon, especially mga Canaanites. Okay? So, ito ang kaharap ng Panginoon. Ito yung lumapit. Basahin po natin, no? In leaving that city, Jesus withdrew to the region of Tyre. Ito po yung lugar na hiwalay na sa Jewish area. Ibig sabihin, mga pagan na to, mga Gentiles na mga to, pinasok ng ating Panginoon. Kasi nga naman, yung mga, yung kwentong ito, at saka yung nangyaring paralyzed man na pinagaling ng Panginoon, ang layo, okay, yung gap ng pangyayari is about 1 year, more or less. 1 year na ang nakaraan. Okay, nung pinagaling niya yung lame, yung paralyzed man na hawak ng F4. Okay? Yung last Sunday. So, yung kwento na pag-uusapan natin, ang time difference niyan is about 1 year. More or less, 1 year. So, matagal-tagal nang marami nang ginawa ang Panginoon. So, yung mga religious leaders sa Israel, nire-reject si Jesus. No? Actually, nung umalis si Jesus diyan, leaving that place, narinig ni Jesus na pinatay na ni King Herod Antipas si John the Baptist. Pinugutan ng ulo. Para lang ibigay na regalo kay Salome na anak ng kanyang mistress. Okay? Pinugutan ng ulo. So, narinig ni Jesus, so, umalis muna sa part ng Capernaum, okay, sa Sea of Galilee, sa northern part, no, sa Gennesaret, para pumunta ng Tyre. Okay? Siguro, daisip din ng Panginoon, ni-reject nga ako ng mga Hudyo. Kasi ayaw siyang tanggapin bilang son of David, Messiah. Okay? Tinatawag din siyang blasphemer kasi nga nagpatawad siya ng makasalanan. Okay? Hindi lang yon. Yung mga Pharisees, they fast twice a week. Etong mga disciples ng Panginoon, hindi nagpa-fasting. No? Sa mga religious leaders, kapag kakain sila, kailangan talaga inuugasan ng kanilang kamay. Pero yung mga disciples ng Panginoon, kumakain kahit hindi inuugasan kamay. No? Sinasabi nila, kapag marumi daw yung kamay mo, kapag kumain ka, narurumihan ka na rin. No? Ibig sabihin, spiritually. Pero sinasabi ng Panginoon, physically, oo, pero spiritually, hindi. Okay? Kaya kinokorek ng Panginoon. Hindi lang yon. No? Tinatawag siyang demon-possessed. Kasi nga, nagpapagaling, no? Sasabihan lang niya yung demonyo, umalis ka. No? Yung pagpapagaling na ginagawa niya na sobrang milagro, kino-consider ng mga religious leaders sa Israel na galing daw sa demonyo. Okay? So siguro si Jesus, nais niya munang magpahinga ng konti, no? Kaya pumunta muna sa Tyre and Sidon. Actually, yung distance ng Tyre from north side ng Sea of Galilee, kung saan nandun yung Capernaum, papunta ng Tyre, it's about 40 kilometers walk. Walk, wala pang grab nung panahon na yon, no? Wala pang tricycle. No? Wala pa ring bicycle. Pero may bukel na. Okay. Okay. Wala pang sasakyan nun. Sasakyan lang na nun. Kabayo, asno, no? Gareta. Yan lang gamit nila. Pero I believe wala silang gamit during that time ng ganong sasakyan. So naglalakad lang sila for about 40 kilometers nung maabutan nila yung Tyre, no? Namamit nila ang Canaanite woman. Okay? So para magpahinga or medyo siguro mag-sightseeing,
No? Kasi hindi pa napapasyalan ng mga Hudyo itong lugar na to, yung mga kasama niya disciples. No? Maging siya. Actually, this is the second time na si Lord ay umalis sa Jewish territory. No? Sa hindi nasakop ng Israel. No? Pangalawang beses. Nung una, natandaan nyo nung bago pagalingin ni Jesus si Jairus at yung bleeding woman, galing siya sa Gadarenes. Galing siya sa Gadarenes na kung saan yung lugar na to ay pagan area din. Dahil doon pinagaling yung demon possessed na may na legion ng taglay at idinala yung mga nag-request nitong mga demonyong to na i-send na lang sa mga baboy. Okay, natandaan niyo yung kwentong to? Eh, hindi rin pumayag yung mga baboy kaya nagpakamatay na lang sila, no? So galing din siya doon. So this is the second time no, na pumunta siya. But this time medyo malayo. It's about 40 kilometers walk. Kung pupunta siya ng Sidon, it's about 80 kilometers. So ganun kalalayo ang linakad nila. Hindi ganun kadali. Ibig sabihin yung 40 kilometers, magmula dito hanggang San Fernando, halfway pa lang yon. No, kasi mula dito hanggang San Fernando, doon sa McDonald's, is about 17 kilometers. So kalahati pa lang. Okay, yung lakad. Alright. A Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly. No, ito yung apilan niya. Okay? At hindi mapagaling. And I believe itong babaeng ito, naghahanap talaga ng luna sa kanyang anak. Imagine, anak mo, demon-possessed. Makakarelax ka, makakatulog ka kaya? Kung paano nahihirapan ng anak mo. No, posible itong babaeng ito, hindi lang yung anak niya ang nagsasuffer terribly. Maging yung babae, maging itong nanay, no, nagsasuffer terribly. Kaya nga, inilapit na niya sa ating Panginoon. In verse 23, Jesus did not answer a word. So his disciples came to him and urged him, send her away for she keeps crying out after us. And verse 24, Jesus said, I was sent only to the lost sheep of Israel. And the woman came and knelt before him. Lord, help me, she said. He replied, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Yes, it is, Lord, she said. Even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table. Then Jesus said to her, Woman, you have great faith. Your request is granted. And her daughter was healed at that very moment. No? Ganun lang. Hindi nga nakita ni Jesus ito, but by His word. No, gumaling dahil sa faith ng nanay niya. Ngayon, kung babasahin natin, no, parang ayaw muna ni Lord na pagaling ang babae. Parang naghihintay pa lang siya, meron siyang hinihintay. No, parang ayaw pa nga niya eh. No? Parang ang ganda lang ng sagot ng babae kaya pinagaling. Pero hindi po, may tuturo po sa atin ng Panginoon, no? At may tinuturo din po ang Panginoon sa mga disciples niya. At maging sa oras ng kung ito ay mayroong ituturo ang ating Panginoon. Hindi po nagtatangi ang Panginoon. Hindi siya nagre-reject sa lahat na lumapit sa Kanya at lumalapit sa Kanya. Hindi siya nagre-reject, no? Hindi niya tinataboy. Lahat po ng lumalapit sa ating Panginoon. No? So sabi niya sa Matthew 11:28, come to me, all. Hindi ka kasama dyan. Amen? Hindi ba? Okay. Matthew 11:28 said, come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Sino yung bibigyan ng kapahingaan ng Panginoon? Yung lumalapit na napapagal na. Okay? Sabi rin ng John 6:37, all, hindi ka na naman kasama dyan. Okay, that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. Anong word? All. Di ba di ka kasama dyan? Pag ba sinabing all, may exemption? Wala, lahat. Di ba ba? Okay. Kaya si Lord, hindi talaga siya nang-reject. Meron na siyang tinuturo. Maging sa babae, maging sa mga kasama ni Lord ng mga disciples. Okay? At ito, sabi rin po ng John 1:14, no? The famous verse that the Word became flesh and dwelt among us. Okay? And dwelling among us, we have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Punong-puno ng biyaya. No, yung grace is
unmerited favor o undeserved favor. Okay? Kaya nga kapag lumalapit po tayo with faith, lumalabas po, dumarating po yung grace ng ating Panginoon. We will experience God's grace, kaya nga po naririnig ng Panginoon ang ating mga dalangin. No, kaya nga po si Lord is full of grace, kaya nga hindi po siya nagre-reject. Just like to mention it sa inyo, na hindi po nagre-reject ng taong lumalapit sa ating Panginoon. Hindi po niya tinataboy. Bagkus ini-invite pa nga ng Panginoon, come to me. Hallelujah. Okay? Ngayon, pag-usapan po natin kung paano po na-grant, okay, yung request ng babae at gaano ka-importante yung kanyang ginawa at si Lord ay tumugon at pinagaling ang kanyang anak. Una, she perceived that Jesus as the Christ. She perceived Jesus as the Christ, as the Messiah. Okay? Ito yung mga disciples ng Panginoon, hindi pa nga tinatawag si Lord as Son of David or Messiah. Ito mga kasama ng Panginoon. Pero itong Canaanite woman, imagine, Canaanite is a Gentile area. No? At itong lumalapit sa kanya, idol worshiper. Pero naniniwala sa ating Panginoon na ang kanyang tinatawagan sa oras na yon ay siya na yung tagapagligtas. Okay? Imagine, Gentile. Pero nais na makakilos ang Diyos sa buhay niya. Posible itong babaeng ito, seeker na siya. Naghahanap talaga siya ng katotohanan. Just like you, nung nagsisimula kayo mag-church. Hindi po kayo umakyat ng church kung hindi po kayo seeker. Kung hindi nyo hinahanap ang tunay na Diyos. Kaya nga po nagstay po kayo ngayon. By the way, may first time po ba tayo? Meron po ba? Meron tayong bisita for the first time? Wala? So, lahat, last timer na? Okay. Lahat po tayo nandirito. Kaya po tayo nandirito pabalik-balik sa Diyos dahil alam natin, natagpuan natin ang totoong Diyos dito sa lugar na to. Ang pangalan niya ay Jesus. Amen. Na nagkatawang tao. Lord, na ating Diyos ang nagkatawang tao. Okay? So, ang kwento ng ating Panginoon, dahil di naman ganun kalayo ang Tyre, okay? Yung ginawa ng Panginoon, nakakarating na sa lugar na to. Okay? At posible ang babaeng ito ay wala siyang kasabay. Pero sinamantala niya na narinig niya nandun si Jesus na nagpapagaling. Kaya naniwala siya dahil nakakanig siya ng kwento mula sa ating Panginoon. Still remember sa chapter 1 ng Mark na ating Panginoon na pinagiling niya yung leper. Sabi ng Panginoon, huwag ka munang maingay, huwag mong pagsabi, pero pakita mo yung sarili mo sa mga priest para sabihin nila, ikaw ay clean na. Anong ginawa ng leper? Pinagsabi. Kaya nga magmula noon, sa Mark chapter 1, hindi na nakakalabas si Lord ng mag-isa. Dinudumog na siya ng maraming tao dahil sobrang milagro. Himala. Na kagalingan, bumubuhay ng patay, nagpo-provide ng pagkain. Kaya hindi na nakakalabas ang Panginoon ng mag-isa. Marami talaga sumasalubong sa Kanya. At dito sa Tyre na to, sa Tyre, nandun siya para posible medyo break muna. Okay? Pero hindi pa rin sila nakaranas ng break dahil merong nakakilala sa ating Panginoon. Itong Canaanite. Pag sinabing perceive, ibig sabihin yan is na-recognize. Naging conscious, naintindihan mo na si Jesus, siya yung Kristo. Okay? Basahin natin. In verse 22, a Canaanite woman from that vicinity came to him crying out. Ito, ano sinasigaw niya? Lord, Son of David, have mercy on me. Hindi lang siya nagsasalitang, Lord, Son of David. No, he was actually crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. Okay? Tapos sinunod niya, my daughter is demon-possessed and suffering terribly. Si Lord, galit na galit siya sa mga demonyo. Kaya nga siya nandirito para i-redeem tayo sa kapangyarihan ng demonyo, para pumapalaya tayo at magkaroon tayo ng kaligtasan. Okay? Kaya kapag naririnig ng Panginoon yung demon-possessed, talagang pinapalayas niya
Yung demonyong nangaalipin sa tao. No, ganun kagalit ang Panginoon sa mga demonyo. But this time, medyo tahimik muna si Lord. Okay? Pero itong babaeng ito, no? As calling Jesus Lord, Panginoon. Hallelujah. Remember, pagan worshiper ito. No? At posible, no, meron silang Diyos-Diyos na tawag, ang pangalan niya is Esmun. Siya yung Diyos ng kagalingan nila. Pero this time, hindi na kay Esmun pumunta. Pumunta na siya kay Jesus. At ang tawag na niya, Lord, Panginoon. Okay? Son of David, the Messiah. No, dalawang pangalan na ayaw mabanggit ng mga Hudyo, lalo-lalo na yung mga Pharisees, patungkol sa ating Panginoon. Natawagin siyang Lord at tawagin siyang anak ni David. Ayaw nila. But itong babaeng ito, pagdating pa lang sa lugar na nato si Jesus, nagsimula na siyang nagsisigaw. Ibig sabihin, hindi lang one time ito. Okay? The word is crying out. No, came to him crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. Paulit-ulit po yan. Hindi yan one time. Kaya sa totoo lang, kung tayo po yung mga believer na sa ating pananampalataya, we need to openly confess our faith. No, kung ano yung tinatayuan natin, patuloy po tayo, no, na panghawakan yung salita ng Panginoon. Hindi lang natin panghawakan, madalas nating banggitin. No, marami pong mga Kristiyano dito na, I believe dito sa Calvary, wala niyan. Nasa kanilang workplace, hindi nila alam na Kristiyano siya. Nung ako'y college, no, sino dito yung Kristiyano na nung college? Ako lang ba? Oh, meron. Wala na? Oo, meron. Okay. Ako nung college ako, na-born again kasi ako, first year college eh. Tapos, parang sa akin pa, negative siya, no? Sinasabi ko, sana na-born again na lang ako nung graduate na ako ng college. Ba't ngayon pa first year pa lang ako, na-born again na ako? No? Alam niyo ba bakit? Kasi dahil sinasabi ko na ako'y born again na, ako'y Kristiyano na, hindi na ako makapangodi ko. Hindi na ako makakopya. No? Kaya sabi ko, sana Lord, nakilala na lang kita nung graduate na ako para nakakapangodi ko pa rin ako, nakakakopya pa rin ako. Hallelujah. At meron akong kaklase noon. No? Hindi ko alam na nangungupahan pala sila dito sa lugar na yan. Sa pangalawang kanto lang. Alas 9 ng umaga, linggo. Yung Bible namin noon, wala pang ganito kalaki. Mas malaki pa dito yung Bible. Tapos ganun pa kakapal. Oh. Naglalakad ako. Dala ko Bible. Paglabas niya sa kalye, sabi niya, Garcia! Nag-church ka pala dyan. Hindi halata. Okay? Nag-church ka pala dyan. Hallelujah. May palagay ko, hindi lang ako nag-iisa dito. Meron dito, takot sabihin Kristiyano siya. Why? Kasi may kalokohan pang ginagawa. May sariling business. Monkey business. Okay? Praise God, no? May mga kasama tayong na-born again na. Nagbago. Dating tumataya sa online sabong. Nagbago. Ngayon, may-ari na siya ng online Sabong Express Station. Parang mali, no? Hallelujah! Bato-bato sa langit, ang tamaan ay magbago na. Hallelujah! Praise the Lord. No, ang buhay Kristiyano po, hindi yan laro. Accountable po tayo dyan. Pero ito po ang kagandahan. Kapag po tayo nagbata as we perceive the Lord as our Christ, as our Savior. Yes, ang dami nating mga pagsubok dito sa lupa. Pero pagdating naman natin sa langit, punong-puno ng biyaya. Anuin mo yung pinagkakitaan mo pero kalokohan naman. Anong biyaya meron? Yes, nakakatanggap ka ng biyaya, pero kapatid, wala ka namang kaligtasan. No, what profit is a man that if he gains the whole world, yet forfeit his soul? Anong pwedeng kapalit doon? Wala. Pagdating po sa impyerno, wala nang palitan yan, wala nang kaligtasan yan.
Hallelujah. Kaya nga kailangan po nating sabihin, no? Paghandaan ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. No, itong babaeng ito, naghanda din to kasi palagay ko, itong babaeng ito, nagnais, sana makita ko ang Panginoon. O siguro, nagnais din siya pumunta ng Israel, mag-cross ng border, para humingi ng kagalingan sa ating Panginoon. Pero dumating na si Lord sa lugar nila. Kaya sinamantala niya. Pinaghandaan din. I believe naghanda din po ang babaeng ito kasi nga nag-gather siya ng mga informations. At natuko niya kung saang lugar nandoon si Jesus para magpahinga. Hallelujah. Pero ito, paano po pinaganda ng Panginoon ng kaligtasan? Ito po, binabanggit ko po ito sa mga umattend na ng membership review and updates. Sa mga hindi po naka-attend, after 6 months na po ulit. Sayang, pero pakinggan niyo po ito. Pangako po ng, lalo ng Isaiah, na sa line ni David, lalabas ang Messiah. Kaya nga son of David eh. Okay? Pero ito tanong, anong dahilan at si Jesus ipinanganak kay Joseph, kay Mary, at si Joseph hindi naman siya shepherd, karpintero siya? Okay? Kasi in the line of David, ibig sabihin si David po shepherd. Pero bakit itong si Joseph, hindi siya shepherd, karpintero? Ganyan po ito po yung paghahanda ng Panginoon. Magmula sa pagsilang pa lang, naghanda ng Panginoon. Kasi, kaya po karpintero, kailangan po kasing mag-build ng muscle si Jesus para pagdating niya doon sa krus ng Kalbaryo, matatawid niya. Kasi po kung pahayatin lang si Lord at walang muscle, bibigay ang kanyang katawan. Yes, hindi mamamatay si Lord because He is 100% God. But 100% man as well. So yung katawan niya, tao. Kaya pinaghanda niya, nag-build siya ng muscle. No? Kasi during that time, mano-mano ang gawa. No? Wala pang mga power tools. No? Wala pa yung mga, yung mga baril na pag pinindot mo lang, kusang babaon yung pako. No? Wala pang ganyan. Wala pang circular saw. Mano-mano talaga. Kaya nga, nag-build ng muscles. Kailangan. Kaya nga, tingnan niyo po, si Joseph, maagang namatay. Siguro, mga alas 4 na madaling araw. Nung namatay siya, maaga. Hindi. Ibig sabihin, at young age, no, naging breadwinner kagad si Jesus. Kaya nga siya na yung gumawa. No, para kumita siya, para magkaroon ng pagkain, no, kailangan siya gumawa ng mga mesa, no, mga bahay. Kasi karpentero eh. Okay? Skilled man. So naghanda. Kaya nga po nung humarap na siya kay Pilate, malaking katawan talaga niya. Okay? Hindi siya payatin. Naghanda. Mula pagsilang hanggang kamatayan pinaghandaan niya. Tayo kaya, kailan tayo maghahanda? Kailan natin paglilingkuran ang Diyos? Narinig natin, kaya siya namatay para bigyan tayo ng buhay. Yung buhay na meron tayo ngayon, nandito ngayon sa church, maging nasa online natin, meron na po tayong buhay na walang hanggan. Pero ito yung tanong, kailan po tayo maglilingkod kay Lord? Kailan tayo magpapagamit kay Lord? Amen. Para masabi rin ng Panginoon sa atin, well done, my good and faithful servants. Hallelujah. Kailan? Si Lord naghanda para tubusin niya tayo. Ngayon, tubos na po tayo. Ano naman paghahanda ang gagawin natin sa paglilingkod natin sa Panginoon? Hallelujah. No? Ito yung sinisigaw ng babae. Itong babaeng ito, actually, hindi pa kasama sa mga ililigtas ng Panginoon. No? Canaanite ito. Okay? Pero he is actually shouting, have mercy on me. Kasi po yung anak niya, talagang sobra ng hirap ang nararanasan niya doon sa demonyong umaalipin sa kanya. Kaya nga, tumatawag na siya. And actually, in-express na niya kung gaano siya nahihirapan. And I believe, yung nanay, mas hirap din. No? Sino po dito yung nanay, tuwang-tuwa yung anak niya, linalagnat? O yan. Tamang-tama yan, anak. Kasi hindi ka na malikot. No? Meron bang nanay na tuwang-tuwa yung anak niya, nagka-cancer? Wow! Social yung sakit mo. No? Cancer. Sakit pang mayaman niya. Palagay ko, wala. Dahil lahat po ng plano ng ating mga magulang ay para sa kabutihan ng mga anak.
Kaya nga itong babaeng ito ay sobrang nababagbag din ng damdamin dahil may sakit o inaalipin ng demonyo ang kanyang katawan. Okay? Pero ito, dahil paulit-ulit niya sinabi, ito rin yung klase ng faith na meron tayo dapat. Sabi ng Romans 10:9, if we openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. If you openly declare that Jesus is Lord, that is faith. Okay? Yung mga bagay na patuloy natin dinideclare. Alam nyo, maraming pagpapala na dinideclare natin, kaya natin natatanggap dahil dinideclare na natin. No, yung pagpapala na inaasa mo, ay pinapadesign na ng Panginoon yan. Kaya nga kailangan i-declare. Kapag dinideclare mo, yun yung pagkakataon, dahil handa na yung puso mo, gagawin ng Panginoon, i-bless ka na niya. Hallelujah! Kaya kung dinideclare mo that you are blessed, kapatid, walang nang-uutang. Sasabihin mo ba, kapatid, blessed na blessed ako ngayon. Pahiram mo naman. Parang kasalungat, no? Amen? Kaya nga, if you declare that you are blessed, i-bless ka ng Panginoon. Huwag kang umasa sa mga tao. Huwag kang umasa sa mayaman mong kapatid, o sa mayaman mong magulang, o sa mayaman mong auntie, or uncle. Okay? Umasa ka sa mayamang pagpapala ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga, you have to openly declare it. Kasi nga, ito yung pananampalataya natin. The more na sinasabit natin, the more na umaasa tayo. Okay? Amen? Sino dito yung nais magpalain ng Panginoon ng bahay at lupa? Dinideclare nyo ba? Baka wala din pananampalataya na kayo kayong i-bless ng bahay at lupa ng Panginoon. Sino dito yung nagdideclare ng sasakyan? Dinideclare nyo ba? Eh baka wala ka namang garahe, kapatid. Gawa ka muna ng garahe as a walk of faith, no? Step of faith. Okay? Eh baka hindi ka naman marunong mag-drive. Declare ka lang ng declare, parang nagkikigaya ka lang. No, Lord, katulad nung ref nila. Eh kasi nakita mo yung ref nila, ang laki. Tapos sabi mo, Lord, katulad nung ref nila, yung ref nila malaki pero walang laman. No? Nagtitinda pala ng ice yellow. Tapos gusto mo, ganun din. No, hindi. Yung bagay na pinadidesign ng Panginoon sa atin para sa ating kaginhawaan. For our own good. Amen? Tapos ito pa. In verse 10, for it is by believing in your heart, as we declare it, okay? That you are made right with God. No? Walang bagay na gagawin ng Panginoon na makakasama po sa atin. So lahat ng dinideclare natin, alam ng Panginoon nakakabuti dahil siya mismo ang nagpa-desire na i-declare natin ito. Okay? And it is by openly declaring your faith that you are saved. No? Ito po, as we openly declare with confidence that we are saved. Kaya nga yung declaration of faith natin, that by grace I am, hindi po yung I am forgiven. No, with confidence. Pag sinabing with confidence, full of power, full of strength. Okay, hindi po yung by grace, I am forgiven. Napaka-aggressive ng pananampalataya. No? Sino dito yung naniniwala na ang Diyos ay nagpapala? Praise the Lord. Okay? Di po ba kapag aggressive, talagang action agad? No? Sunggab agad. No? Yung pagiging aggressive. Kaya nga tayo po ay panghawakan natin ang mga nais ng Panginoon na mangyari at magawa natin, no? Hindi po nagpabatisay ang Panginoon ng mga bagay na ikakasama natin. Alam niyo kapatid kung bakit, kung dito meron dito na matagal na nananalangin pero hindi pa rin tinatanggap, wala pa rin natatanggap mula kay Lord? Dahil hinahanda ng Diyos ang puso ng bawat isa. Kasi kung hindi handa ang puso, pinagpala ka ng Panginoon, sayang lang ang pagpapala. Kailangan handa ang puso. Para hindi mabaling yung mata mo dun sa pagpapala. Dahil may puso ka naglilingkod kay Lord pa rin. Kahit may pagpapala dyan, si Lord ka pa rin nakatingin. Hindi ka nandirito kapatid dahil si Lord nagpapala ng bahay at lupa. Hindi ka nandirito kapatid dahil si Lord nagpapala ng sasakyan. Nandirito ka dahil meron kang buhay na walang hanggan.
Amen. Hallelujah. No? Kaya nga, pangalawa, no, yung ginawa ng babae, no, kaya nga nag-grant yung request niya. Pangalawa, she understood her position. Alam niya, anong kalalagayan niya sa harapan ng Panginoon. Pagan siya. No, hindi siya ganun ka-credible para tawagin si Lord, si Jesus as Lord and Son of David. Okay? Dahil first time encounter ito. No? Hindi ba talaga kilala ng babae, pero hinahanap niya sa pamamagitan ng mga balita, ng mga nakakita kay Jesus, kung saan eksaktong bahay nandoon si Jesus. Kaya nga natuntun niya, nagsimula siyang magsisigaw. Posible ang babaeng ito medyo mayaman. Posible, no? Hindi ko alam. Wala sinabi ang Bible. Pero yung kanyang lakas na loob, posible na meron siyang sinasabi sa community. No, posibleng mayaman kasi naghanap ng maraming mga lilapitan, no? Maraming pwedeng lapitan para pagalingin ang kanyang anak. Talagang naghahanap siya. Ibig sabihin, may pera to. No, hindi siya kawawang nilalang, no? May pera to. Kaya naghahanap siya ng kagluna sa kanyang anak at nakita niya at narinig niya si Jesus na nagmimilagro, nagpapagaling ng mga sobrang sakit pero salita lang niya, gumagaling. Kaya sinabi, ito na yung Messiah, sinasabi ng mga Hudyo. Malapit lang, no? Ang Israel, Galilee, doon sa lugar niya. Ito yung sinasabi ng mga Israelites na merong tagapagligtas. No, kaya nga sinabi niya, Son of David. Nakakarinig din siya ng mga kwento patungkol sa Old Testament. Yung babaeng ito. Kaya nga, alam din ng babae, no? Sa John 15 verse 5 said, apart from me, you can do nothing. Alam ng babae ito. At alam nyo rin natin to, no? Apart from the Lord, we can do nothing. Amen. Kung wala ang Diyos sa buhay natin, wala din tayong magagawa. Amen. Sabi rin ng James 4:10, humble yourself before the Lord and He will lift you up. Humble yourself. Kaya nga, alam ng babae kung paano siya tumayo sa harapan ng Panginoon. Alam niya yung kalalagayan niya. Kaya hindi siya nagmalaki. Hindi siya sinabing, no, katulad ng mga Pharisees, sinasabi, no, as you remember, yung parable ng ating Panginoon, sabi niya, may isang Pharisee at tax collector nagsabay sa temple. Tapos sabi ng Pharisee, thank you, Lord. Hindi ako katulad ng makasalanan na to. No, nagpapasa ko twice a week. Nagtatites ako. Gumagawa ko ng mabuti. Hindi katulad ng taong ito. Pero yung tax collector, anong ginawa niya? Hindi nga makatangin sa langit eh. Sinabi lang niya, forgive me. Kasi din tumanggap ng kapatawaran. Yung bang nagmalaki sa harapan ng Panginoon o yung nagpakumbaba. Alam nyo, kahit anong estado nyo sa buhay, kapatid, may pera ka man, wag mong hirap yan kay Lord, yung pera mo. Walang kwenta yan kay Lord. Malakas ka ngayon, wag mong iharap sa Panginoon na hindi ka pa mamamatay. So, malaki yung bahay mo, wag mo sabihin na malaki yung bahay mo na hindi mo kailangan yung pwesto sa langit. No, dahil yung malaking bahay at magandang bahay mo, wala yung sinabi sa mga bahay natin doon sa langit. Kaya sabi ng Corinthians, wala pang mata, wala pang tenga, wala pang bibig na napagsabi kung gaano kaganda ang langit. Meaning, much less, no? Hindi mo may kumpara kung gaano kaganda ang langit. Ayun yung hinahanda sa atin ng Panginoon. No? Kaya, ang babaeng ito nanamatala. No? Kasi nandun na si Jesus eh. Okay? Alam niya, may pagpapala kapag nandun ka sa presensya ng Panginoon. And actually, if you are in the presence of God, may pagpapala talaga. No? Kaya nga, and we encourage you, no? Every time na tayo po ay nananalangin, we need to acknowledge ang pangalan ng ating Panginoon. And we need also to acknowledge the presence of God. Dahil sa presensya ng Panginoon, there is joy, there are blessings, at nandun ang biyaya ng ating Panginoon. Pero tingnan niyo po yung babae, no? In verse 25, as knowing what position niya sa harapan ng Panginoon, he replied, no, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Okay? Ito, nakarinig siya. Aso. Okay? Nung panahon na yon, ang mga aso, kinoconsider nilang unclean. Kasi sa mga Hudyo, hindi sila ganon nag-aalaga ng mga aso. Hindi ko na lang alam ngayon. Siguro ngayon, meron na kasi magaganda na yung mga aso.
No? Nakakita na po kayo ng asong, ang tawag Switzo. Switzo. Wala pa. Okay. Shih-Tzu. Okay. Okay. Ngayon, itong babae, tinawag siyang aso, no? Sabi niya, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Pero anong sagot ng babae? Yes, it is. Tinanggap niya. Kasi alam niya, yung nagsasalita, Lord. Okay, Lord. Even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table. No? Sinasabi ng babae, yes, Lord, totoo, aso nga kami. Kasi nga, wala silang kinalaman, no, sa tunay na Diyos. Kasi nga, ang Diyos-Diyosan nila ay si Baal. Yun yung chief God nila, si Baal. No, they have 234 gods, pero si Baal ang pinaka-main, pinaka-chief. Pero palagay ko, si Baal din, kailangan niya ng kagalingan kasi ang ulo niya, baka, katawan niya, tao. Parang kailangan niya ng kagalingan, no? Okay? So, namumblema rin si Baal. So, kaya hindi siya mapagaling, namumblema din. Okay. Pero sinabi niya yung babaeng ito, no, wala akong karapatan sa harapan niyo. Yes, aso lang. Pero tinitake niya na as aso. No? Tingnan mo, tawagin kang aso, anong sasabihin mo? Kakagatin kita. Okay. Pero yung babaeng ito, no, as she came in the presence of God, lumuhod. Tapos sinabi niya, yes, Lord, even dogs eat the crumbs that fall from the master's table. Ibig sabihin sinasabi ng babae, Lord, hindi naman po yung mga pagkain ng anak, pagkain ng mga anak ang inihingi ko. Hindi ako humihingi ng portion ng pagkain ng mga anak. Ang inihingi ko lang, yung mga pagkain, tag nito, nauhulog. Yung mga pagkain ayaw ng mga anak. Yun lang ang inihingi ko, Lord. Yun lang. Okay? Kasi, di mo ba, pag may aso po tayo, nakita natin sa baba, habang kumakain po tayo, nagandahan tayo, nabaitan tayo sa aso, binibigyan natin ng pagkain. Tama? At least nag-enjoy tayo doon. And I believe ito yung sinasabi ng babae. Di ba, kung meron kayong alagang aso, pinapakain nyo rin naman. Ito yung asong sinasabi niya, hindi yung asong gala. Ito yung asong inaalagaan. Kasi nga, it is not right, no, to toss the children's bread and toss it to the dogs. Okay? Pero sinasabi ng babae to, yes, pero yung aso kumakain din naman ng pagkain nang galing sa table ng mga anak. Hallelujah. No? Hindi sinagot ng Panginoon, hindi pinagaling ng Panginoon ang babae dahil maganda yung sagot niya. Okay? Pero nakita ng Panginoon yung kanyang pananampalataya, no? Na hindi siya lumaban. Hindi siya nag-walk out. No, tumagin ba namang aso? No? Siguro, kung titingnan natin, no, kung tingnan natin kung itong babae ito mayaman, tinawag siyang aso, baka kung wala yung espiritu niya na nagpapasako sa ating Panginoon, baka umalis na yan, nag-walk out. Pero nakita niya, ganito ka-aggressive yung faith niya, nakita niya ang solusyon at kagagalingan ng kanyang anak sa ating Panginoon. Hindi siya nagpatinag. Okay? Hindi siya nagreklamo. Okay? Pero ito, sabi ng Genesis 12:3. Genesis 12:3, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all people on earth, or all peoples on earth will be blessed through you. Ito yung pangako niya kay Abraham. Tinutupad ng Panginoon ngayon. No? All. Pag sinabing all, hindi ka kasama, di ba? Amen? Ayaw. Talaga kasama tayo. All Walang tinatangi dito o walang reject. Okay? In Galatians 3:8, ito, tinutupad na ng Panginoon. The scripture pursued that God would justify the Gentiles by faith and announce the gospel in advance to Abraham. All nations will be blessed through you. Eto, maging yung Canaanite woman, mapapagpala siya dahil siya'y naniwala at may pananampalataya, dahil siya'y lumapit sa ating Panginoon. Galatians 6:3 said, if anyone thinks himself to be something when he is nothing, he deceives himself. Okay? Kaya kung lumalapit ka sa ating Panginoon, pero pinagmamalaki mo yung mga bagay na meron ka, hindi ka makakatanggap, kapatid. Pero kung lumalapit ka sa ating Panginoon at umihingi ka at umaasa ka ng pagkilos ng Panginoon, then makakaasa ka ng pagkilos ng ating Panginoon. Okay? Pero ito,
if you say that you are something, that God is everything, no? Pero sinasabi mo, Lord, eto, mayaman ako, matalino ako, malakas ang impluensya ko, tingnan mo ko. Wala pong ganon sa harapan ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, kapag nagsalita ka, yung totoong ikaw. Meron ba tayong pwedeng pagmalaki sa harapan ng Panginoon? Wala. No? When He is nothing, He deceives Himself. Kung wala ka naman. No? Ang gusto ng Panginoon ay yung nagpapakumbaba. Sabi rin ng John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. No? Apart from me, you can do nothing. Okay? Ito yung plea ng babae, no? Na, yes, wala siyang magagawa. Pero dahil nandun na si Jesus, merong nang mangyayari doon sa inaasahan niya. Whenever you come in the presence of God, no? Umasa ka na may mangyayari. Okay? At umasa ka dahil sa magandang relasyon mo sa ating Panginoon, nagpapala ang Diyos. Kaya kung alam mong may magandang relasyon ka sa Diyos, maganda rin ang kahinatnan ng buhay dito sa lupa. Ito pangako ng Panginoon, to give us abundant life. Pangako ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Okay? Third, no? She set her mind on winning. Kaya niya grant yung request dahil itinama na niya ang kanyang kaisipan na may mabuting mangyayari after the encounter. Okay? Una, kaya siya sinet ang kanyang mind as, into a winning or overcoming, o nag-overcome po siya dahil nakapasok siya sa bahay. Okay? Kaya nga sa kanya, victory na yon kasi nakita niya face-to-face ang ating Panginoon. So nung pumapasok siya, this time hindi na ako loser, but favored one. Okay? Sinamantalan yung pagkakataon. Kaya nga whenever we pray, we are actually entering the presence of God. Then, dahil inalaw ka na ng Panginoon sa presensya niya, then i-claim mo na that you are favored. Because you have the presence of God. Amen. No? Kaya nga, ito, no, umarap na sa babae, ng babae sa ating Panginoon, no? And actually, kung titingnan mo yung mga disciples, bakit kaya pumunta kami dito sa Tyre at pupunta pa kami ng Sidon? No? Di ba ang mission ng ating, kasi sinasabi ng Panginoon, His primary mission is to preach the gospel. That the kingdom of God is near. Repent. Okay? So, kailangan ng magbago. Yun yung padating sinasabi ng Panginoon. At yung salvation ay abot kamay na dahil tutuparin na ang kaligtasan sa pamamagitan ng pag-redeem, no, sa ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Pero yung mga disciples siguro nagtataka, Lord, ba't tayo nandirito? Ito, ginugulo pa tayo ng babaeng ito. Okay? Yes, umalis nga tayo dito sa lugar ng mga Hudyo. Pero ito naman, nagsisigaw ang babaeng ito. Tingnan niyo po, no? In verse 23, Jesus did not answer a word. No? Sumisigaw yung babaeng ito, pero walang sinabi, walang sinagot ang ating Panginoon. Okay? So his disciples came to him and urged him, send her away. Okay? So anong dahilan? For she keeps crying out after us. No, yung word na send her away, sinasabi ng mga disciples. Ang mga disciples kasi, mababait pa kay Jesus eh. Okay, sinasabi nila, pagalingin mo na. Sabihin mo lang naman eh. Di ba yung centurion, sinabihan mo lang na gagaling na o gumaling na ang kanyang servant, gumaling, hindi mo man hinawakan. Itong babae ito, i-declare mo lang. No? I-declare mo lang. Maging yung paralyzed, hindi mo man hinawakan eh. Yung dala ng F-word, di mo mahinawakan, pero sinabi mo lang, your sins are forgiven, pero gumaling siya. Ito, sabihin mo na lang sa kanya, magaling na yung anak niya. Kahit di mo hawakan babae yan, na sinasabi mong unclean. Kasi ito po yung gusto ng, ito yung trato ng mga Hudyo sa mga Gentiles, mga unclean. Okay? So he answered, okay, sige, pagalingin ko siya. Ito yung sagot ko ngayon sa inyo. I was sent only to the lordship of Israel. Yung lost dito, ang ibig sabihin po niyan, dying and perishing. Ako'y pinadala, no, sa mga namamatay na tupa ng Israel. Parang nahimasmasan sila. Wow! O nga no, kung wala palang Panginoong Yesus sa buhay namin, mamamatay din kami, katulad ng babaeng ito.
Okay? Pero may misyon, no? Kasi sinasabi ng ating Panginoon, eto yung tinatrato niyong aso na hindi niyo pinapapasok sa mga temple at synagogue. Kasi nga, kinoconsider niyo unclean. Dahil hindi nga sila mga Hudyo. Sila yung mga Gentiles. Okay? Pero sinasabi ko ngayon, ang lahat ng mga Gentiles, no? Parang sinasabi ng Panginoon, na lahat ng mga Gentiles, kapag yan ay lumapit na may pananampalataya, kikilos ang langit. That is the same thing with us. Kaya nga, nung narinig, nung sinabi ng Panginoon, I was sent only to the lost sheep of Israel. Posible, no? Narinig ng babaeng ito. In verse 25, ito na yung babae, 25. The woman came and knelt before him. Okay? Sa labas, sinasabi lang niya, sa labas ng bahay, sinasabi lang niya, Lord, Son of David. Pero nung nandun na siya sa presensya ni Jesus, no, nung namit niya na si Jesus, nang ginawa niya, she knelt before Jesus. At ito pa, tinawag niya, Lord, help me. Nagsimula siyang sambahin niya ang ating Panginoon. Eh yung mga disciples niya, hindi nga siya sinasamba eh. Okay? Matagal niya nang kasama for about 1 year, pero hindi pa natin narinig na yung mga disciples niya sinamba si Lord. Okay? Pero, kailangan ba sambahin si Lord? Yes. Kasi kung hindi dapat siya sambahin, nung lumuhod ng babae ito, dapat tinayo siya. Huwag mo akong sambahin, huwag kang lumuhod sa akin. No, hindi. Pinayaan lang ng Panginoon. Why? Kasi papakita ng Panginoon na mas grabe yung pananampalataya na kinukonsider nilang aso. Hallelujah. Kaya nga, if you think you are somebody when you are nothing, you deceive yourself. Okay? Ngayon itong babaeng ito. He replied, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Habang nakaluhod ito, ng babaeng ito, habang nagpupuri sa ating Panginoon, no? Nakaluhod, nakayuko, hindi nga na makatingin kay Lord, habang nakataas ang kamay, no? Sabi niya, yes, it is Lord, but even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table. Kung ano lang ang para sa akin, Lord, tatanggapin ko. Alam niyo po, kung ano lang, yung sinasabi niyo, kung ano lang, that is everything para sa atin. Kasi kapag si Lord kumilos, para sa ating kabutihan. Kapag si Lord nagpala, para sa ating kabutihan. Kaya nga, kahit maliliit lang, kahit hindi yung portion para sa mga anak, kahit konti lang, kahit yung mga nalalaglag na inaayawan, okay pa rin kasi galing sa'yo. Amen! Hallelujah. Ito yung mabuti sa ating Panginoon, no? Na tinuturuan niya lahat, no? Hindi lang yung Canaanite woman na tinuturuan kanya maging yung mga disciples, maging tayo sa hapon pong ito, tinuturuan tayo ng Panginoon at tinuturuan tayo ng Panginoon, no? Kaya tayo po, no, tingnan natin yung kung paano po tayo o paano tayo magkaroon ng aggressive na pananampalataya. Whenever we come in the presence of God, kunin natin yung bagay na gusto ng Panginoon na makamtan natin. Amen. Hallelujah. Sabi po ng Luke 21 verse 19, by your endurance, you will gain your lives. By your endurance. Meaning, kailangan natin mag-persevere. Kailangan tayong huwag huminto sa dinideclare nating pananampalataya. No? Siniset natin ang kaisipan natin that we are victorious and overcomer. Huwag po tayong huminto. Dahil kumikilos ang Panginoon sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. Amen? No, sabi rin ng Romans 5 verse 3 to 4, not only that we rejoice in our sufferings. Alam niyo po, kailangan nating mag-rejoice when there are sufferings. Why? Because knowing that suffering produces endurance. Nag-endure tayo. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng muscles. And endurance produces character. Gumaganda yung buhay natin, ang pagkatao natin. And character produces hope. No, nagbibigay ng pag-asa, no, sa bawat pagkilos ng ating Panginoon. In verse 5, nais ko lang ituloy sa verse 5, no? Nandiyan ba? Verse 5. Romans 5, verse 5. Okay. Ito po. And hope, no? And character produces hope. And hope does not put us to shame because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. No, yung hope, yung character na nagpo-produce ng hope, ay ito ay kinasiyan ng Santong Espiritu na ibinigay sa atin.
No? At sabi din ng 2 Corinthians 1 verse 21-22, 2 Corinthians 1, 21-22 said, "For it is God who makes us, both us and you, standing firm in Christ. He anointed us, set His seal of ownership on us, and to put His Spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come." This is character into hope. Ito yung pag-asa na hinihintay natin. Dahil patuloy tayong binabago ng Panginoon, patuloy tayong ginagawang aakma dun sa langit, no? Kung yung pagkatao natin, pinipuno tayo ng Panginoon para pagdating natin sa langit, ay swabe at akmang-akma tayo. Yun ang inihintay natin pag-asa. That is, meron tayong buhay na walang hanggan. Amen. Kaya nga sabi ng 1 Corinthians 15:58, no? "Therefore, my brothers, stand firm, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because your labor in the Lord is not in vain." Always. Amen. Because we have His Spirit. Kaya nga, we need to set our mind as winners. Amen. Hindi tayo mga losers. We are all overcomers. Kaya nga, kung meron tayong aggressive faith, yun ang inisip natin, hindi tayo kawawa, kundi tayo pinagpala ng Panginoon. Amen. Hallelujah. And lastly, no, dahil na-perceive niya kung sino si Jesus, no, at tiningnan niya kung ano yung kalalagayan sa harap ng Panginoon. Tapos isinet niya yung kanyang isipan na merong tagumpay sa harapan at sa presensya at salita ng ating Panginoon. Ang nangyari, she was honored by Jesus for her faith. No, in honor. Itinaas ng Panginoon. Yes, nakaluhod yung babaeng ito. Okay? Nakaluhod sa kanyang presensya, pero ginawa ng Panginoon, in-honor niya, itinaas niya. Hallelujah, because of her faith. No, sabi nga ng James 4:10, no, "Humble yourself before the Lord and He will lift you up." Kailangan tayong magpakumbaba sa kapangyarihan ng ating Panginoon. No? Kaya nga, ito rin yung sinabi ng Panginoon, no? Sabi ng Panginoon in verse 28, Jesus said to her, "Woman, you have great faith." Grabe. No, alam niyo po, nakikita ng Panginoon ang ating pananampalataya. Kaya hindi natin sabihin. No, yung nagdadala sa paralyzed man, nakita ng Panginoon yung great faith nila. Yung nagdadala sa paralyzed man, yung 4, nakita ng Panginoon yung kanilang faith. Seeing their faith, sabi ng salita ng Diyos. Ito, nakikita. Alam niyo, ang Panginoon, yes, meron tayong naitatago. Yung pananampalataya mo, pwede mong hindi pakita yan sa ibang tao, pero nakikita ng Panginoon kung gaano kaliit o gaano kalaki ang pananampalataya mo, kapatid. Okay? Actually, pangalawang tao lang na sinabihan ng Panginoon yung great faith. Yung una, ang centurion. Nung sinabi ng centurion na, "Huwag ka nang pumunta sa bahay namin, sabihin mo na lang at gagaling ang servant ko." Sabi ng Panginoon sa kanya, sa kanila, "Wala pa akong nakitang ganito kadakilang pananampalataya sa Israel. I have not found such a great faith in Israel." Sabi niya doon sa centurion, no? Doon sa pananampalataya ng centurion. And pangalawa, itong babaeng ito, sabi niya, "Woman, you have great faith." Hallelujah. Sino sinabihan? Yung mga disciples? Hindi. Itong babaeng nagpakumbaba na tinuturing nilang aso. Na sinasabi ng Panginoon, kahit turing niyo aso, ang babaeng yan, pero dahil meron siyang pananampalataya, she deserves the best. She deserves to be heard. Kayo, kasama ko na kayo for about 1 year. Pero hindi po pa nakita yung pananampalataya niyo na katulad ng babaeng ito. Kaya tinuturuan sila ng Panginoon. Maging sa oras na to, tayo tinuturuan ng Panginoon. No, sabi ng Matthew 8:10-11, when Jesus heard, no, ito po yung sinasabi niya doon sa centurion, he was astonished and said to those following, "I tell you the truth, I have not found anyone in Israel with such great faith." Ito yung faith ng centurion. In verse 11, sabi niya, "I say to you that many will come from the east and west and will take their places at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven." Sino po itong mga to? Ito yung mga Gentiles, kasi ayaw ng mga Hudyo. Okay? Yung umaayaw doon sa position, yung umaayaw doon sa feast na gagawin ng Panginoon with Abraham, Isaac, and Jacob. Ibig sabihin, the salvation is also available among the Gentiles. Alam ng Panginoon na hindi lamang pang Hudyo ang kaligtasan, maging sa mga Hentil.
No, kaya tinutupadan ng Panginoon yung bagay na to. Kaya nga, inalaw ng Panginoon na mapakinggan din yung apela nung Canaanite woman. Yung kanyang panalangin. Amen. Sabi rin ng Galatians 3:28-29, there is neither Jew or Greek, slave or nor free, male nor female, for you are all one in Christ. And 29 said, if you belong to Christ, okay, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Kasama din tayo, kapatid. Amen. Kaya wag po tayong malungkot kung hindi po tayo mga Hudyo. Dahil tinanggal na po ng Panginoon yan. We are all one in the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. No? Yung pinag-aaralan po natin ay Matthew 15. Okay? Pwede pa Matthew 15 verse 8. No, sabi ng Panginoon, you have a great faith. Sabi ng Panginoon sa Matthew 15 verse 8, these people honors me with their lips. Matthew 15 verse 8. But their hearts are far from me. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Pero sabi ng Panginoon sa babae, woman, in 15:28, you have a great faith. You worship me and honor me at this very place. You honor me with your lips, and your heart are with me. Hallelujah. Yes, we can actually worship the Lord in this place. But check your heart. Ano yung dahilan? Bakit ka nandirito, kapatid? Ano yung rason kung bakit ka nandirito? Hebrews 11:6 said, and it is impossible to please God without faith. Kung nandirito ka, kapatid, at walang pananampalataya, kapatid, ito na yung araw para ibigay mo na ang buong tiwala mo sa ating Panginoon. Manampalataya. And anyone who comes to Him, must believe that God exists, and He rewards those who sincerely seek Him. He rewards. No? This Canaanite woman, tinanggap niya ang kanyang pagpapala dahil hinanap ng babaeng ito ang ating Panginoon. Napagpala siya. Na-commend ng kanyang pananampalataya at gumaling ang kanyang anak. Amen? Kaya we need to push, no? Gayahin natin yung Canaanite woman kung paano po siya naging aggressive ang kanyang pananampalataya. First, she perceived Jesus as the Christ. She understood her position. She set her mind on winning and honored by Jesus for her faith. Sana whenever we come in this place, nandun yung honor ng ating Panginoon sa atin. Ito na yung anak ko. Naniniwala ako, sasamba sa akin ito sa Espiritu at katotohanan. Kapag umakit tayo sa sanctuary ng Panginoon sa lugar na to, sana buong puso, buong pananampalataya, meron tayo. Dati ko komentahin ng Panginoon, you have a great faith. Hallelujah. Because my child, ang anak nito, sinasamba niya ako sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. And Luke 18 verse 1 said, we should always pray and never give up. Alam niyo, kung meron tayong pananampalataya, hindi tayo bibitaw kay Lord. Yes, hahamagin. I-degrade tayo ng mga walang Diyos. Pero huwag kang bumitaw, kapatid, dahil ang kasangga mo ang makapangyarihang Diyos. Na hindi nangiiwan, na hindi nagpapabaya, na tayong lahat ay kinalulugdan ng Panginoon kapag lumapit tayo na may pananampalataya. Kapatid, hindi kita kilala. Hindi ko alam yung laman ng puso mo right now. Pero kung meron kang sitwasyon, meron kang dilema, meron kang matagal na pinagpipray kay Lord at wala pang sagot ang Panginoon, maybe, I don't know, it's between you and God. Maybe, this is the right time to pour out your heart, to cry out your heart sa ating Panginoon. And I believe, yung lahat ng may pananampalataya na sumisigaw sa ating Panginoon, sila yung kinalulugdan ng Diyos. Sila yung pagpapalain ng Panginoon. Hallelujah.